Sa isang maliit na baryo, may isang batang lalaki na araw-araw na makikitang nagtutulak ng lumang kariton sa kalsada. Ang kanyang pangalan ay Marco. May timang kanyang balat dahil sa init ng araw at ang kanyang damit ay kupas na at may kaunting punit. Si Marco ay 14 na taong gulang pa lamang. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw at ang kanyang ina ay may sakit. Dahil dito, si Marco ang tumayong haligi ng kanilang maliit na tahanan. Araw-araw siyang nag-iipon ng mga bote, karton, at lumang bakal sa iba't ibang lugar sa baryo. Ibinebenta niya ang mga ito upang may pambili sila ng pagkain at gamot para sa kanyang ina. Hindi madali ang kanyang ginagawa. Minsan ay pagod na pagod siya, ngunit patuloy pa rin siyang nagtutulak ng kariton. Isang araw, habang dumadaan si Marco sa plaza, may ilang kabataan na nakakita sa kanya. "Hoy Marco!" sigaw ng isa. "Basurero ka na naman!" sabay tawa ng iba. Ang ilan ay ginaya pa ang kanyang paraan ng pagtulak ng kariton. Sandaling yumuko si Marco, nasaktan ang kanyang puso. Ngunit imbis na sumagot, tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Habang dumadaan si Marco sa isang tindahan, may isang matandang lalaki na tumawag sa kanya. "Halika rito, iho," sabi ng matanda. Lumapit si Marco. "Narinig ko ang sinabi ng mga batang iyon. Nasasaktan ka ba?" Tahimik na tumanggo si Marco. Ngumiti ang matanda at sinabi, "Makinig ka. Ang marangal na trabaho ay hindi dapat ikahiya. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa trabaho ng tao, kundi sa puso nito." Napaluha si Marco. Naiisip niya na araw-araw ng ginawa ng Diyos, ganun lagi ang karanasan niya. Naiisip niya na kung buhay lang sana ang kanyang ama, hindi galito ang kalagayan nila. Sana nag-aaral din siya tulad nila. Tatagan mo ang kalooban mo, anak. Patuloy ka lang sa magandang ugali at kalooban mo. Darating din ang araw na makakaraos ka din. Napatingin si Marco sa matanda. "Oo, anak. Hindi sa lahat na oras ay nasa kahirapan tayo. Tandaan mo na may pag-asa lagi ang buhay. Kaya huwag kang susuko." Napaluha ulit si Marco sa narinig niya sa matanda. Inisip niya na sana nga mangyari ang sinasabi niya sa akin, sabi niya sa sarili. Binigyan ng matanda si Marco ng isang payo mula sa Biblia. Sinabi niya, "Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon at hindi sa tao." Kolosas 3:23. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Marco. Mula noon, tuwing mapapagod siya o makaririnig ng pangungutya, naaalala niya ang mga salitang iyon. Ito ang kwento ng batang mapagmahal sa pamilya. Sana ay may aral kayo na mapupulot dito sa kwentong ito. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, paki-like, share, comment, follow, and subscribe at i-hit ang bell icon para sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming salamat sa panunood.